Good day sa inyo, netizens. Siyempre, hindi ko palalagpasin na bigyan ng review yung isa sa pinakamagandang nilabas sa Maxi Scoot ngayon. At mas lalo pa nga itong uminit dahil ang first owner neto ay si Boss Keng ng Team Mayaman. Ito na nga yung bagong-bagong Kymco AK550 Premium. Tingnan natin yung kanyang mga specs and features ngayong araw. Sulit nga ba? Tara! Aesthetic-wise, kung makikita nyo, sobrang bulky ng motor na to, netizens. Para pag nakita mo siya at alam mo na bibili ka na itong motor na to, meron siyang value for money. Ang lakas ng dating niya. Alam mo na Maxi Scooter yung ida-drive mo. And syempre, kitang-kita na expressway legal. Gusto natin yung mga ganitong build ng Maxi Scoot dahil ayaw naman natin na para tayong hinahangin sa expressway kapag pumasok tayo. Isa pa sa very commendable na feature niya is electronic adjust na yung kanyang pinaka-windshield. So kahit bumabiyahe tayo, let's say, pumunta tayo sa isang lugar na medyo mas mahangin or medyo umaambon-ambon ng konti, hindi na natin kailangan huminto sa gilid para i-adjust yung windshield niya kasi automatic na siya. Napaka-premium po ng specs na yon at sa mga competitors niya ay hindi pa ganun. Parang kotse na din talaga tong motorsiklo na to. Napakadami niyang specs and features na halos katulad ng sa kotse. Kagaya ng meron siyang handbrake. Even naman yung kanilang Kymco Exciting 400 ay meron na ding handbrake. So, isa yon sa napakagandang features, lalong-lalo na kung mabigat yung dinadala mong motorsiklo, di ba? Idagdag mo pa dyan ang kanilang Nudo technology kung saan makikita mo na yung inyong navigation dun sa pinaka-panel ng motorsiklo. So, kung sakaling nagma-maps kayo, ay hindi nyo na kailangan maglagay ng mount for your phone para makita kung saan kayo pupunta. So, directly dun sa pinaka-screen ng motor, which is digital na siya, ay pwedeng-pwede nyo na makita kung saan kayo pupunta. Idagdag nyo pa dyan, syempre, yung feature na nakita din natin kay Boss Keng na pwedeng merong introduction ng pinaka-picture na gusto nyo iset para sa kanya. So, pwede nyo siya i-customize. Sa mga colors naman, meron tayong beige, meron tayong black, at saka meron tayong blue. Sobrang nag-stand out sa akin ng blue. Para siya may pagka-powder blue. Napakaganda sa personal ng kulay na to, netizens. Talagang ma-head turner sa kalsada. In fact, nakakita na nga ako nito sa kalsada. May ilang owners na tayong nakakasalubong sa daan at talagang nakakabali ng leeg yung ganda niya. So, syempre, meron na din po itong keyless system. At ang maganda sa kanya, dun sa pinakagitna ng kanyang manibela ay dun mo na lang siya ipo-push start para talagang sasakyan, di ba? Usually kasi, di ba, sa mga motorsiklo natin, even keyless na po itong mga to, niro-rotate pa rin natin siya sa mismong susian. Ito isang to, push start na lang talaga. So parang kotse na yung datingan niya. Plus, idagdag mo pa yung kanyang mga configuration doon sa gitna na parang piano. So kung bubuksan mo yung upuan, doon na lang din yung gas tank, yung trip meters, and of course, kung ilalak mo siya, doon na lang din. So napaka-stylish sa akin ng mga buttons na yon. Syempre, dadagdag mo pa yung mga controls and configurations sa pinaka-hawakan niya na kung saan pwede mong baguhin yung inyong mode depende sa condition ng kalsada. Kagaya ng rain mode, lalong-lalo na pag umuulan. So ang gagawin niya, magiging 46 PS at 7,000 RPM na lang yung ibibigay niya sa'yo para hindi ka maging prone into sliding, lalong-lalo na powerful ang motorsiklo na to. Ngayon naman, kung gusto mo naman ng konting hataw, ay pwedeng-pwede ka naman mag-sports mode na kung saan bibigyan ka niya ng 51 PS at 7,500 RPM. So ito naman kung gusto mo overtake or humabol-habol sa inyong mga facing pagdating sa mga long ride, napaka-useful niya. Speaking of maximum power, meron tong 53 HP at 7,500 RPM, habang we can expect naman na maximum torque of 52 Newton meter at 6,000 RPM. So, napaka-torque po niya. So, kahit mabigat yung mga kargada natin, ay easy-easy lang sa motorsiklo na ito. When it comes to engine naman, meron tayo ditong 550.4cc, liquid-cooled, kaya mabisa sa mahabang biyahe, 2-cylinder, dual overhead cam, fuel injection. We also have 8 valves, Euro 4, dahil automatic ito, naka-CVT, and of course, naka-electric start tayo with traction control system. So, bukod sa rain mode, na kung saan binabago niya yung ating power output, ay meron din tayong traction control system na kung saan kapag dumulas yung ating likurang gulong, ay sisynchronize niya to sa ikot na nasa unahang gulong para makahabol siya at hindi ka tuluyang mag-slide. So that's a very safe feature as well. And of course, pagdating sa safety feature, lubos-lubosin na natin yan dahil naka-dual Bose ABS po itong motorsiklo na ito. Both unahan at likuran ay naka-anti-lock braking system na. So kapag napa-sudden brakes tayo, dagdag mo pa yung bigat niya na 223 kilograms. Siyempre, mabigat to, Maxi Scoot. Kapag napabiglang preno tayo, ayaw naman natin na sumemplang tayo dahil maglalak yung brakes natin. So, this one is dual channel ABS. We have dual disc sa unahan and single disc naman sa likuran. Idagdag mo pa dyan na naka-Brembo caliper na ang isang to. So, fully loaded talaga pagdating sa braking system. Branded pa, di ba? Sa tire size naman, we have 120/70/15 sa unahan habang 160/60/15 naman sa likuran. For the suspension, sobrang panalo nitong upside down fork niya sa unahan.
napakaganda ng feedback yan. And of course, meron din tayong unit swing arm or parang tinatawag nilang independent swing arm sa bandang likuran. Kung makikita ninyo, itong independent swing arm na to, napaka-premium ng datingan yan. Usually sa mga sports bike lang nila ito nilalagay, pero ito, na-incorporate nila dito sa AK550. Kaya paninigan niya talaga yung pangalan niya na premium. Kasi lahat ng specs and features talagang premium na premium. And kung makikita nyo, exposed din po yung kanyang pinaka-belt drive na hindi naman bago pagdating sa mga Kymco units or even sa kanilang mga competitors. There's nothing to worry about dahil super durable naman ito at hindi naman nila ito i-expose ng makakasama sa motorsiklo. For the bore and stroke, we have 69 by 73.6 millimeters. And of course, sa mga magtatanong naman na kanyang fuel tank capacity, napalaki po ng fuel tank capacity nito. Meron siyang 14.5 liters na fuel tank capacity. Pagdating sa fuel economy, ang average fuel consumption niya, we can expect around 22.5 kilometers per liter. Still may vary depende sa inyong throttle habit, bigat ng driver, road condition, etc. So, maaring iba pa yung makuha nyo. Pwedeng mas matipid, pwedeng mas malakas. For the seat storage naman, isa sa mga nagustuhan ko dito is napakalaki po ng kanyang seat storage. Para sa napakalaking motorsiklo na ito, ay no need ka na halos magpalagay ng mga additional top box. So, meron itong 33.15 liters na seat storage na kung saan kasya naman ng ilang full face helmet. Of course, depende sa brand and depende sa shell. Ang maganda pa sa kanya, meron siyang assist light kaya makikita mo doon kung magtitingin-tingin ka ng mga documents, barya, pambayad, mache-check mo siya kasi kahit madilim yung lugar, meron siyang assist light doon sa pinaka seat storage. For the seat height naman, says napaka-friendly nito para sa mga short riders na kagaya ko. And of course, for the Asian market, it has 785 millimeters of seat height. So, abot na abot po ito ng Asian market. And of course, kagaya natin mga Pilipino na hindi naman matatangkad, kayang-kayang po imaneho ang isang to. Low ground clearance pa rin po ito, pero above average na, kaya hindi ka mag-worry na baka sumabit ka sa mga higanting humps, sa mga lubak-lubak, or semi-off-road experiences dahil meron itong 140 millimeters na ground clearance. We also have all LED lights. Pag tinignan nyo yung kanyang unahan, super aggressive looking na motorsiklo nito, pero medyo may pagkabilugan pa rin siya kasi maxi scoot siya, pero ang lakas talaga na dating niya sa akin pagdating doon sa mismong pinakaunahan niya, especially the headlight assembly. Of course, pati sa ating likurang bahagi ay LED na rin po yan at nakakatuwa yung kanyang pinaka-fender sa likod, napakaikli lang, pero super stylish niya naman tignan. Meron din tayong separated na plate light para sa ating plaka, and of course, LED na rin, pati yung kanyang mga turn signals. Sa unang bahagi naman ay hindi mawawala ng bulsa at napakalaki po ng kanyang bulsa, and of course, meron na din po itong USB charger, kaya kayang-kayang mag-charge ng inyong mga smartphone while driving. And of course, dahil napakalaki po ng kanyang pocket sa unahan, ay kasyang-kasya yung ating mga smartphone dito. Isa pa sa special feature niya na sa ayon kay Kymco ay meron din siyang 3-stage heated grips. Usually kasi sa ibang bansa sobrang lalamig, di ba? And of course, sa atin sa Pilipinas, minsan kapag tinatahak natin yung malakas na ulan, medyo nababasa na rin pati yung mga gloves natin. So we want something that will keep us warm, lalong-lalo na while driving. So this is very useful para sa mga tag-ulan na sitwasyon. May rain mode, may ABS, may PCS, and of course, may heating handle grip. So pagdating sa tag-ulan, talagang rainproof na ang motorsiklo na to. Masasabi natin all-weather na siya. So syempre, napakalaki din niya, kaya kahit medyo baha-baha yung madadaanan ninyo, okay lang. O kahit malakas pa yung hangin, hindi mo feeling na parang tatangayin ka ng bagyo. So that's a very good attributes para sa AK550, di ba? And of course, meron din siyang premium design, kagaya nga na lagi yung sinasabi, isa ito sa pinakamagandang maxi scoot na inilabas ngayong taon sa atin dito sa Pilipinas. Plus, idagdag mo pa dyan ang kanyang lightweight construction na kung saan makakatulong ito para sa mas magandang handling ng motor. We also have cruising style ability na kung saan pwede mo i-stretch yung inyong mga paa kapag medyo nangangalay na. And that's a very good feature as well. Pagdating sa seat, makikita nyo meron siyang separation para sa pillion ride or yung inyong angkas at sa driver. Kaya may stop niya na medyo masakop ng pillion ride yung pinaka-driver seat. So that's very comfortable both para sa ating angkas at para sa driver kasi meron kayong kanya-kanyang comfort pagdating sa seat. We also have some stitches na nakakapag-add ng pagka-premium sa motorsiklo and super sturdy rin ng feeling and very seamless yung kanyang pinaka-grab bar for your pillion ride. Dahil nga siya yung naka-low seat design, sense, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, is very Asian height friendly siya. Made in Taiwan nga itong si Kymco. Para sa ating mga Asian, pasok na pasok siya. So nothing to worry about. Even if ito yung inyong magiging first maxi scoot. Diba? Sobrang high-tech ng motor na to. Meron pa siyang connectivity sa inyong smartphone. So wala ka na yata halos hahanapin pa. Ano pa ba yung mga points for improvement nyo sa motor na to? Comment nyo nga sa ibaba. At yan na nga ang pinakabagong AK550 Premium by Kymco, netizens. Nagustuhan nyo ba siya? Comment your thoughts below. Meron ito ngayong SRP na 649,000 pesos. Para sa inyo, sulit ba ang presyo nito para sa kanyang ino-offer? Comment your suggestions below. Ano pang ibang mga maxi scoot or even ibang big bikes or motorcycle ang gusto nyo
i-review natin next vlog. Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.